Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating morning devotion sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Genesis 25 verses 19 to 34. Pero ang babasahin ko lamang po ay simula sa verse 29 hanggang 34. At ganito po ang sinasabi. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sa simula ng talata, si Isaac at Rebecca ay nahaharap sa isang pagsubok na alam po natin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa kanila sapagkat wala po silang anak. At ito ay isang malaking pagsubok sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na magreklamo, ginamit ni Isaac ang panalangin upang humingi ng tulong sa Diyos. Nang sumagot ang Panginoon at sinabing ang nakababata ang siyang magiging pinuno, ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Meaning, ang Diyos ang nagtatakda ng ating kapalaran at siya ang may hawak ng ating bukas. Ang ikalawang bahagi naman ng kwento ay nakasentro sa magkapatid o sa kambal na si Esau at si Jacob. Si Esau ang panganay at isang taong nakapako lamang sa kasalukuyan. At isang araw, umuwi siyang gutom na gutom mula sa pangangaso at inialok niya ang kanyang birthright. O ito yung tinatawag natin na karapatan bilang panganay. At yun ang inoffer niya kay Jacob. Kapalit lamang ng isang mangkok ng nilagang pula na tinatawag nilang pataning pula. Sa simpleng desisyon na ito, hinamak o binaliwala ni Esau ang espiritual na pagpapala na ibinigay ng Diyos. At mababasa rin po natin sa Hebrews 12:16, ang sabi, si Esau ay tinawag na isang taong lapastangan dahil ipinagpalit niya ang kanyang banal na pamana sa panandali ang kasiyahan ng kanyang laman. Mga kapatid, madalas o minsan tayo daw ay tulad ni Esau. Madali nating isinusuko ang mga pangako ng Diyos, ang ating integridad at ang ating relasyon sa Kanya para lamang makuha ang mga panandaliang kagustuhan ng mundo. Ipinapaalala sa atin ng mga tekstong ito na huwag kailanman ipagpalit ang mga biyaya ng langit, sapagkat ang mga material na bagay o panandaliang ginhawa ay lumilipas lamang. Ngunit ang mga pangako at pagpapala ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ang tanong, papaano natin mapangangalagaan ang mga espiritual na biyaya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? No, base po dito sa talata na nabasa sa umagang ito. Una, ang sabi, huwag gumawa ng mga desisyon kapag tayo ay gutom, pagod o galit. No? Si Esau po kasi ay nagdesisyon habang siya ay gutom na gutom, kaya pinalitan niya ng pagkain ang kanyang pamana. So, kung ikaw ay pagod, emosyonal, stress, huwag munang magpasya sa mga mahahalagang bagay. Sapagkat ang panandaliang ginhawa ay madalas na may kapalit na pangmatagalang pagsisisi. Ikalawa, maglaan ng oras sa panalangin bago gawin ang mga plano. No? Simulan ang umaga sa isang maikling panalangin bago buksan ng ating mga cellphone o bisitahin ng social media. Sapagkat ang pagsangguni sa Diyos ay tanda ng pinakamahalagang o pinahahalagahan natin ang kanyang gabay higit sa sarili nating lakas. Ikatlo, gumawa tayo ng gratitude journal o talaan ng pasasalamat. No?
Kaya isulat natin ang mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos gabi-gabi bago tayo matulog. Sapagkat ang pusong mapagpasalamat ay hindi madaling matukso sa mga pansamantalang alok ng mundo. Piliin ang integridad higit sa madaling kita o ginhawa. Sa trabaho man, sa negosyo man, o sa anumang mga ginagawa natin, tanggihan ang shortcut o hindi tapat sa paraan kahit pa malaki ang kikitain natin. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos na may kalakip na malinis na puso ay higit na mayaman kaysa sa kayamanan ng mundo. Magkaroon din tayo ng accountability partner. No? Maganda po na maghanap tayo ng isang tapat na kaibigan o isang leader sa church na maaari mong hinga ng payo bago gumawa ng malaking hakbang sa iyong buhay. Sapagkat ang paalala ng isang tapat at totoong kaibigan ay naglalayo sa atin sa mga maling desisyon. Higit sa lahat, matuto po tayo laging ipagkatiwala ang lahat ng ating mga plano sa Diyos, katulad ni Isaac, sapagkat mas powerful ang ating Diyos at mas alam niya kung anong mas nakakabuti para sa atin. At ganun din na maging mapagbantay tayo sa ating mga puso laban sa tukso ng kasalanan at pagmamadali na nagiging dahilan upang maliitin natin ang mga banal o sagradong biyaya na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Amang nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita ngayong araw. Salamat sa paalala mo mula sa buhay ni Isaac, Rebecca, Esau at Jacob. At patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon o sa mga oras na mas pinipili namin ang panandaliang sarap ng mundo kaysa sa iyong mga pangako. Linisin mo ang aming mga puso sa anumang pagmamadali, sa anumang inggit at kawalan ng pagpapahalaga sa mga espiritual na biyayang ibinigay mo sa amin. Turuan mo po kaming lumapit sa iyo sa panalangin, lalo na kapag kami ay nasa gitna ng mga pagsubok, at matuto kaming maghintay sa iyong perpektong oras o panahon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon, lalo na sa mga sandali na kami ay pagod at naroon kami sa aming mga kahinaan. Tulungan mo kaming ingatan ang aming integridad at ang aming relasyon sa inyo, higit sa anumang kayamanan sa mundong ito. Gabayan mo po kami, Panginoon, lagi sa aming pang-araw-araw na buhay at naway maipamuhay namin ang mga aral na aming natututunan ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, at amin ding inaalala ang aming mga kapatid na nakarating sa kanilang mga kaarawan. Patuloy, Panginoon, ng pagpapala nagmula sa inyo ang kanilang maranasan. Palawigin niyo ang kanilang buhay at ganoon din na maging pagpapala sila, Panginoon, sa kanilang kapwa. Ganoon din na aming inaalala ang mga kapatid namin na may mga pinagdadaanan, may mga karamdaman, nasaan man sila ngayon, Panginoon. Hiling namin na iyo pong bisitahin ang kanilang mga tahanan at ganoon din na iyong i-extend, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay upang anuman ang kanilang mga pangangailangan ay matugunan. Higit sa lahat, Panginoon, hiling namin na kami ay iyong patuloy na patawarin sa aming pagkukulang, sa aming kapatigit sa lahat sa inyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.